Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinupalpal ang mga dilawan dahil sa pinapalaki nila ang isyu tungkol sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang war on drugs. Tatay Digong walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabing walang mali sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga apalayang dilawan napahiya. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pala Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi nga kinontra ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na may nangyayaring pang-aabuso daw di umano sa ilang mga ahensya ng war on drugs noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa isang pinayam ng sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na binasa niya ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Amerika at tama di umano ito nang sabihin na mayroong pang-aabusong ginawa ang mga alagad ng batas ayon pa sa kanyang official statement. I am sure that if you read the context of the President's speech, which I had already, napiga ko na. He was a tama siya along the way in the enforcement of the law. A rugged attitude towards the enforcement of the law abuses will be committed. Ngayon sabihin ko, I'll go further. Not only abuses, sometimes killing unnecessarily. Along the way, collateral damage, marami yan. These were never intended, I'm sure, by the law enforcement agency. Wika ng dating Pangulong Duterte. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay talaga namang kanyang pinatunayan na hindi siya nagagalit sa kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ayon sa kanya ay nabasa na niya at inintindi ang lahat ng mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ayon nga sa kanya ay talaga naman daw tama ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa suwesyon nito sa war on drugs na sinimula ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong panahon siya pa ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman ang marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na sana naman daw ay itigil na ng mga dilawan ang kanilang ginagawang paninira sa kasalukuyang at So ito lang mga kaibigan, yung mga naninira kay Tatay Digong, yun yung mga taong hindi makamove on na nahigitan niya yung mga pangulo nila. Diba? Isa si Tatay Digong sa pinakamagaling at pinakamahusay na naging presidente dito sa Pilipinas. Diba? Yun ang totoo. Ayaw nilang tanggapin, ayaw din nila matanggap yung totoo. Hindi sila makamove on. administrasyon, lalong-lalo na sa pagsasabong kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi hindi naman daw ito umano totoo at in fact ay suportado pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si PBBM sa lahat ng ginagawa nito na makakabuti sa ating mahal na bayan. Dahil ayon sa kanya ay talaga naman daw ginagawa ni PBBM ang lahat ng kanyang makakaya para lamang matupad nito ang huling habilin ng kanyang yumaong ama na sa dating Pangulong Ferdinand Edrilyn Marcos Sr. na make the Philippines great again. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted,
Exactly, pinag-aaway lang ang dalawang panig, mga makikitid lang talaga ang mga utak na mga nagpapaaway sa dalawang panig. Walang nagawa, puro na lang pag-uungkat sa mga salita na walang kwenta. Ang mga pakay lang yan ay guluhin na nila ang namumuno ng gobyerno para naman na magkatrabaho at maayos ang manungkulan sa bansa. Puro na lang hearing ang napapanood namin sa telebisyon. Naku naman talaga, wala na ba talaga kayong maisip na gimmick para lang masira ninyo ang relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Grabe naman, lumang tugtugi na yan. Wala na bang bago? Sana naman kung gagawa kayo ng mga bagay na ganito ay siguraduhin nyo naman na kapanipaniwala para hindi kayo napapahiya. Hahaha, alam nyo ba kung ano ang tatanungin ninyo? Dapat ay itigil nyo na lahat ng ginagawa nyong paninira sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na kay PBBM. Kasi nag-aaksaya lamang kayo ng pera, pagod at panahon. Kasi wala namang naniniwala sa inyo Kaya matagal na mulat ng marami sa ating mga Pilipino. Real talk yun. Walang naniniwala sa kanila. Kung meron man sila na lang din. Sila nag-uutuan. At alam naman namin kung sino ang dapat naming pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong hindi namin dapat pagkatiwalaan. At alam niyo ba kung sino yon? Si PBBM at si dating PRRD lamang ang taong dapat naming pagkatiwalaan. Kasi sila lang naman ang mga presidente ang may tunay at totoong nagmamahal sa ating mahal na bayan at wala nang iba. End quote! Kasi ang problema ko, partner Admar dyan, no? Ako yung tinatanong. Yung tinanong ko kay Presidente na anong masasabi niyo doon sa sinabi ni PBBM na parang nagkaroon ng mga excesses doon sa drug war kasi masyadong focus on drug enforcement. No? Alam mo, talagang hindi ko tinanggap yung invitation ng isang television station kasi sabi ko wala akong authority para magsalita na kay Presidente Rodrigo Roa Duterte no? Dahil tapos na naman yung aking panunungkulan bilang spokes. No? Pero ganun pa man, sinagot yan ni Presidente Duterte. Una-una, ang sabi ni dating Presidente Duterte, well, hindi yan yung kabuuan ng sinagot ni Presidente PBBM. At tama naman po yun. Kasi nang tinanong si PBBM, ano ba assessment mo no, dito sa drug war ni dating Presidente Duterte, ang sabi niya, I'm not in a position to assess. Okay? So, yun talaga ang sagot. Kumbaga, ang tanong is, ano tingin niyo doon sa drug war ni Presidente Duterte? Ang sagot niya, I'm not in a position to attest. Pero sinabi rin niya na talaga namang nakafocus too much on enforcement at dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aabuso. Abay, ang sinagot ng Presidente, totoo yun. Talaga namang nagkaroon ng mga pag-aabuso. Talaga namang maraming pulis na talaga umabuso. No? Kaya nga, ang sinasabi niya, kapag ang pulis at tama ginagawa, suportado niya, pero pag mali, bahala sila sa sarili nila. No? So, alam mo, ang nagagalak ako, si Presidente Duterte, sa lahat ng mga katanungan sa mga nasabi ni PBBM, umiiwas siyang sagutin kasi wala na siya sa pwesto. Which shows na alam naman niya, as a private citizen, nagkaroon na siya ng pagkakataon ng manilbihan. So ngayon na meron ng ibang naninilbihan, hayaan natin siya manilbihan. Now, pati doon sa usapin ng West Philippine Sea at ng US, no? Sabi niya, I respect the wisdom of the President. So tama naman po na dahil ang ating presidente ngayon, ang arkitektura ng ating panlabas na relasyon, kaya agree tayo, kaya hindi, bow tayo. Dahil ayon sa saligang batas, the president is the lone architect of foreign policy. No? So at least malinaw ang sinagot ni presidente, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Totoo, may mga pag-aabuso. Okay? Pero ang punto naman ni presidente, hindi siya ang dahilan doon sa pag-aabuso. Diba? Ang dahilan talaga, meron nga siyang ginawang visual, no, na parang ano ba yun? Asukal ba yun? No? Yung ano yung nandoon? Munggo at asukal ata, no? Na talagang maraming bugok sa PNP at anong proseso para tanggalin mo sila. At itong dahilan kung bakit nagkakaroon ng paglabis doon sa paggamit ng kapangyarihan ng kapulisan. So alam mo, talagang by and large, makikita mo si Presidente, meron siyang paninindigan, pero nirirespeto niya ngayon ang mga desisyon ng mga nakaupo si Presidente PBBM. Na tama lang naman, no? Tama lang naman. So, siya ay nakikisapi sa mga debate, pero pagdating sa actual polisiya, he's in no position to challenge that of the President. No? Sinabi pa nga niya, wala pa nga isang taon no? So sabi niya, hayaan natin siya na gumawa ng mga desisyon, suportahin natin siya, respetuhin natin ang kanyang mga desisyon, pero siyempre, nagsalita pa rin siya ng napakahaba pagdating dun sa malapit sa puso niya na yung necessity ng drug war. That was attributed, allegedly made by the President. I am not sure if it was quoted in the complete context of the statement. I am sure that it was not intended to criticize me because he knows how hard it is to be president. He's facing a serious problem right now. Pero, you know, what am I supposed to do? I cannot be a libertarian. I can only be stoic, a human being dedicated to enforce the law because you are the implementors, you are the enforcers. Congress passes the law. Hanggang dyan lang yan. Ang Supreme Court and all the courts under, they interpreted the law. Pero ang mga executive officials, president, governors, mayors, they enforce the law together with the policeman. So, sabi ko ng ganito,
any complex problem of society, yung statement na, no, I do not think that it was the way it's being presented by other people, parang to create. I am sure that if you read the context of the president's speech, which I had already, napigang ko na, he was, tama siya, na along the way, in the enforcement of the law, a rigid attitude towards the enforcement of the law, abuses will be committed. Ngayon sabihin ko, I'll go further. Not only abuses, sometimes killing. Unnecessarily. Or even an innocent person. Along the way, collateral damage, marami yan. For those who are never intended, I am sure, by the law enforcement agency. Wala naman ako nakitang dito na pulis sa Pilipinas na pag-aresto ng tao magamit ng brrrr. Mayroon yan collateral damage in a shootout inside the house of the suspect. Sometimes the innocent members of the family gets it. Tama doon si dating Presidente Duterte kasi talagang sinabi ni Presidente Bongbong, I am not in a position to assess. So kumbaga, nagpahiwatig siya na mayroong mga paglalabis na inamin naman ni Presidente Duterte kasi alam mo pag ikaw Presidente, hindi mo naman maiwasan lahat yan. There's 110 million Filipino, ilang libo yung mga pulis na yan, hindi mo naman masasabi, kontrolado mo lahat yan. Ang importante, pag nagkaroon ng pagkalabis, may proseso para mapanagot ang mga gumagawa ng mga illegal na mga bagay dyan sa ating kapulisan. At yun ang ina-emphasize ng Presidente. Talagang malaki ang problema dyan sa PNP, lalo na ngayon na ilalabas na, no? May 2 general, 2 koronel na talagang dawit dito sa droga. No? At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.